Podcast. So dito po pag-uusapan po natin kung paano magkakaroon ng magandang impact ang isang kumpanya. Ano sasabihin mo? Ayun, di ba? Hindi lang sa negosyo, kundi rin sa pati sa mga tao at komunidad. Ayan. So magpapakilala muna kami. Ako po si Angela. At ako naman si John Lex Bagot. Ako naman po si Micaela Casabat Ricardo. Ngayon po si Charles Vincent Medina. Ako naman po si James Ter. At kasama po namin ngayon ang guest namin mula sa PMFTC Corporation. Hello po, sir! Good afternoon. Yan. So, first question po, galing po kay Charles. Sa akin po, pwede po ba yung gusto ko pong malaman kung ano po yung position niyo po sa PMFTC Corporation. Baba muna sir, magpakilala muna po kayo. Okay, ako si Maynard. Isa ako sa mga supervisors ng PMFTC. Ako yung nag-handle dito sa Upper Zambales. So, PMFTC sa Tobacco Corporation. Yan, Philip Morris and Fortune Tobacco International. So, gano'n na po kayo tatagal? I've been in the company for 7 years. Yan, and in different roles din. Ayun po. So, may magtatanong pa sa Ano naman pong mga roles sa loob ng 7 taong na niya? Maraming roles sa PMFTC. Ang unang kong role, marketing, no? Business Building Executive. Pangalawa, Regional Key Accounts Executive. Pangatlo, Business Building Supervisor. And then yung ngayon, Sales Supervisor. So, may mga hakbang po ba yung kampanya niyo para ma-educate po yung mga consumers niyo tungkol sa base ng paninigarilyo po? Yung tobacco kasi is a very sensitive product, no? Yung Philippines is regulated by RA 9211 or the Tobacco Regulations Act of the Philippines. So kami, hindi kami pwede magbenta kung kani-kanino lang. Kailangan meron talagang tindahan. So bounded kami ng rules. Isa kami sa mga kumpanya na kung tawagin FMCG, Fast Moving Consumer Goods Company. Pero hindi kami pwedeng magbenta kung kani-kanino. Yan. Meron kaming sariling legal team na nagbibigay ng mga trainings, marketing code trainings, mga batas. Para alam namin na tama pa rin yung ginagawa namin. Bukod sa business po, paano po kayo nakakatulong sa community? So, ako, ang observation ko over the past 7 years, yung kumpanya namin is not only working for the company or for the company itself, no? Hindi lang namin ine-aim na palakihin si PMFTC as PMFTC, pero we are also envisioning yung partnership. Kaya siya tinatawag na partnership. Hindi lang pwedeng produkto lang namin yung kumikita, dapat pati yung mga customers. So, ine-aim namin palagi na palakihin yung negosyo ng customer namin. That's why it's called partnership. Hindi lang siya basta nagbebenta lang kami, nagbebenta sila ng produkto namin, tapos na. So kailangan, over the years, mapalaki namin yung negosyo nila from retail, pwedeng maging wholesale, from wholesaler, pwedeng maging key account. So, ibig sabihin po, may principle din po kayo about sa profitability, sa people, and sa planet po. Tama So, naman. paano niyo po yung ginagawa? Magsimula So, naman po tayo sa profitability. Profitability, siguro ito yung kumpanya na na-observe ko na hindi dahil nagkakaroon ng inflation rate, kailangan mo magtaas ng presyo ng produkto. An example would be, nung nagkaroon tayo ng trade law, yung tax natin na continuously, year on year, tumataas. No? So, si PMFTC, hindi lang niya ina-aim na magkaroon ng profit by increasing the price. Now, sometimes, ang ginagawa namin, nagke-create kami ng mga programs, discount programs, sell-out promotions, no? Para makabenta kami ng mas marami. Para masabi namin na yung kumpanya namin, competitive pa rin yung advantage para sa mga kalaban namin. At the same time, kumikita kami. And yung profitability, again, hindi lang iniisip ng kumpanya namin, inside, no? Tinitignan din namin magkano pa yung kikitain ng customer namin pag binenta namin itong produkto. So yung profitability is end-to-end sa amin at sa customer namin. Ibig sabihin po, nagbe-benefit pa rin po si customer. Yes. Sa mga ginagawa niya. And then, banggit niyo naman po siguro kanina about sa community. So, paano naman po yung sa planet, as in yung buuan?
Community and Planet, ganun din, no, as PMFTC is an international company. Katulad ng ibang kumpanya, meron din kami mga outreach programs, marami kami niyan, yung pwede ka mag-volunteer, community programs, ginagawa din namin yan. And I think PMFTC has its own charitable fund. May charities din na sinusupport sa PMFTC. So I think that's one of the things na continuously ginagawa pa rin ng kumpanya. So, ako po sir, meron pa akong tanong. So, sir, syempre po, di ba sir, ang binibenta niyo po is mga tobacco products. Hindi Correct. naman po siya masyadong risky, no? It depends actually, no? Kung mapapansin ninyo, yung mga kahan ng mga sigarilyo namin, nakalagay doon, government warning, dangerous to your health. So, ako, it suffice, no? That's why, sabi nga niya, may danger sa health mo, no? Meron ng dalawang klase ng tobacco ngayon na produkto ni PMFTC, no? Meron yung conventional cigarette, yun yung sinisindihan. The tobacco is not dangerous itself, it's the manner of how you use tobacco. So, pag sinindihan mo yun, sabi ng science, nag-generate daw yun ng iba't ibang chemical na nalalanghap ng katawan natin. That's why it becomes dangerous. Pero kasi yung nicotine itself is not dangerous. No? So, yung kumpanya namin, say for example, nag-generate ng mga ganitong devices. Hindi mo na siya sisindihan. Iinitin niya na lang yung tobacco. So, ang product na nito is not smoke. It's aerosol. So, hindi ko sinasabing healthy, no? Pero siguro sinasabi ko na with the devices that we have right now, it's less dangerous than the conventional ones. Ano kang tawag? IQOS. So yung mechanism nito, eating, not burning. Kaya yung usok na nilalabas mo dito kapag nilagay mo yung produkto, aerosol na, hindi na siya smoke. Katumbas niya yung sa pinakulong tubig. So ano naman po ang different ng sa vape? Ang vape kasi is oil-based. So, I think mas harmful ang vape kasi it's oil, no? Yung oil, ine-evaporate natin. Pagpasok nun sa katawan mo, sa lungs mo, magko-condense yun, it becomes water. Same sa mechanism ng condensation, di ba? Ganun siya. Ganun siya nag-work. Since this is tobacco, leaf naman to, wala siyang ganun mechanism. Pero kasi yun, oil yun eh. Na in-evaporate mo, nilanghap mo, pagpasok sa katawan mo, magko-condense, it becomes water. So, potentially, pwede ka magkaroon ng tubig sa lungs. Ano naman ito yung ginagawa ng company na para kung mabawasan yung environmental impact tulad po ng waste and air pollution? So, isa to, yung development ng bago na yung product, isa to sa mga ginagawa ng kumpanya no, para makaiwas dun sa smoke. Yan, makabawas sa pollution. Yan, and in terms of sa mga basura, ganun din yung mga outreach programs na kinakontak ng kumpanya. I think some of the raw materials din biodegradable na, organic na siya. Ayan, para makatulong, no? In terms din sa mga sasakyan namin, we are now shifting to the hybrid cars. Pero hindi kami tinatawag na CO2 level, no? Carbon dioxide level ng emission, kailangan pasado dun sa requirement ng buong mundo. Kaya kami, nagpapalit-palit kami ng mga sasakyan papunta sa hybrid. So I think yun yung isa sa mga tulong. Kung saan naman sir, sa rules and regulation, paano nyo po napapanigurado na sumusunod po kayo sa batas? Yun, so kanina nung nagsimula tayo, binanggit ko na yung kumpanya as a whole is bounded by RA 9211 and hindi lang yun, no? Per city, per municipality, meron yung kanya-kanyang executive ordinances, no? So we ensure as a company na yung legal department namin alam lahat ng existing na batas, no? And yung mga batas na yun, kinakascade sa amin yun year on year, not just once, parang siguro mga every quarter, nagkakascade kami sa mga tao namin. Ito yung development ng law, no? Ito yung sarili nating marketing code to ensure na wala kami nilalabag. And kami as supervisors, no, kailangan namin
chinecheck din namin yung execution ng mga tao namin sa labas. Kaya everyday nasa labas din kami. Ano sir, kasi ko rin yung kanina, di ba sabi, na-differentiate kayo ng tabak yung bago yung device tsaka yung sa vape. Paano nyo po napapasigurado na hindi na ano ng masyadong bata? Kasi yung sa vape, nakaka-take yung mga bata eh. Yan. Kasi dito ba? Meron kaming sinusunod na batas no, yung Youth Access Prevention. Yan yung law na nag-i-state na hindi ka pwede magbenta o gumamit kapag minor ka, which is below 18 years old. No? So, again, dun sa mga tindahan namin na pinupuntahan namin, dinidikitan namin yun. May makikita kayo ng kulay blue na sticker, 18, tapos naka no to minors, parang na, minors not allowed, parang gano'n. So, isa yun sa mga ginagawa ng kumpanya namin. And of course, kami, kailangan yung client namin above 18 years old din. Hindi kami pwede magbenta kapag ang nagbabantay sa tindahan yung anak, which is below 18. So, sa ano naman niyo po, sir, sa mga empleyado niyo po, so paano niyo naman po nasisigurado na parang fair po kayo sa kanila? Like, nabibigyan niyo po ba sila ng fair na sahod, yung gano'n? Yes. As an international company, no, si PMFTC is competitive. No, we are one of the highest paying companies in terms of salary and competitive package. So, I'm truly proud din with the company because, yun nga, yung decision point in terms of kung magkano yung magiging sahod ng tao ay una based dun sa experience niya, no? Marami yan eh, kung external hire ka ba, promoted ka ba, magkano yung katumbas na sahod ng posisyon mo sa ibang kumpanya. Kasi pwedeng managerial position ka sa ibang company, pero dito, supervisor ka. Or pwedeng supervisor ka doon, pero paglipat mo kay PMFTC, ahente ka lang. So, meron kaming competitive scale na sinusunod para i-identify namin kung magkano magiging salary. So, ibig sabihin po, sir, you do think na yung company niyo is transparent? Yes, we are. No? I think one of the core values of PMFTC is honesty and integrity. Kaya yung transparency is always being practiced day in, day out. Ay, dyan, palakpakan natin, sir! Paano po sinisigurado na sustainable yung sourcing ng raw materials tulad po ng tobacco leaves? I think as a company, no, since this is a sales company, we have projections, trajectory, of course, kung ilan yung kakailangan na namin na i-produce over the next few months. I may not be the right person to answer, pero yun nga, siguro to share, no? Yung manufacturing planted na yan, so quantified na namin over the years how much in a year yung kaya namin ibenta. Ilan yung pwede namin maging potential losses, no? So, pati yung raw materials beforehand, nabibili na yan lahat on time. Sa future, pwede naman siguro, ikaw future, baka may matatanong ako sa future. Ano, meron? Sa ano sir, sa future naman, ano po yung mga plans nyo in 5 years po na maaaring mangyari? Career plans? Yes. Yes. So, I'm not really looking much into a promotion because I've already moved for 4 positions no, over the past 7 years. I'm aiming for stability as of this point. Pero, may mga bagay na pag kumatok, no, when the opportunity comes, you just have to outweigh kung ano yung magiging benefit mo and benefit ng company sa'yo over the next few years, over the next 5 years. And i-assess again yung sarili mo kung kaya mo ba. No? You always have to see, to discern, and to act no, accordingly kung ano yung skill set mo. So over the next 5 years, sabihin natin, if I'm ready to move up to a different position or earlier than that, no one can tell. But until then, I think yung continuous learning ng tao, year on year, no? Ang legitimate assessment of your growth is yung difference mo from last year at ngayon. No, if you can do things you were not able to do back then I think you're continuously growing. And yun yung mas importante, di ba, yung nag-grow ka kahit walang movement. Yung experience niyo po, sir, kumusta sa company?
Like, parang worth it po ba yung pinaghirapan nyo or medyo fulfilling sa side nyo? Ganun. I think naman over the past 7 years, worth it naman siya, and of course with fulfillment. No? Noon, ang dream ko lang is to move one position higher from how I started, but I already moved like 4 places from 7 years back. No? So, I guess yung sagot sa tanong mo, no? Fulfilling magtrabaho kay PMFTC. Because there are boundless opportunities inside. Hindi mo kailangan mag-move ng kumpanya. You just have to cross-function train sa ibang function. Yung mga ganun-ganun opportunity. O kaya kung gusto mo naman, malipat ka sa ibang bansa. Sa Visayas, sa Mindanao. Marami kang pwedeng gawin. Hindi ka magsasawa. Paano po sir kapag mag-a-apply ko ng trabaho si Badjo? I-hire mo po ba? Medyo, pwede naman. Kung kaya mo mong benta, no? Walang problema doon. Okay lang po. Okay lang. Wala po kayo, parang hindi po kayo mahigpit kapag mag-hire kayo. Meron po kasi ibang state. I think in terms of hiring, no, it's going to be competitive as well on your end, no. However, marami kaming fresh graduates na yung hires. No, they tried hiring for PMFTC. Of course, the company is set with standards, no, what we are trying to look for our new employees. And of course, yung skill set. Ang tanong naman dyan is, kaya mo ba to? Now, if you have no experience, then show na, opo, tingin ko naman kaya ko yun. Give examples how you did it in your college or high school life, and how you project to do it kapag nakapasok kayo. And if you're experienced, then lay down your cards. So, sabi nga nila, if you cannot beat the company, then join the company. If you cannot beat one thing, then join it. Go with the flow, di ba? So, yun. Assessment palagi. Experience po yun sa work, no, sir? Hindi po experience sa product nyo. Sabi Pare-pareho. ko kasi ni Mandu, Oo. baka daw po kapag experience sa product. Pag naging ahente nyo raw po kasi siya, baka daw po pakita kung paano daw po ginagamit. Baka din po hindi niya kaya. Hindi naman kailangan, no? Marami kaming employees na non-smokers. Especially ladies. Marami. Kahit mga lalaki, maraming hindi nandiyeros. So, meron din po pala kayong babaeng babaeng workers? Oo, meron kami mga babaeng ahente. Akala ko mostly men po kasi nakikita. Yes, pero meron din mga babae, back-end, ahente, driver, business schooling executives. So, madami. Madami kaming babae sa kumpanya. So, yung mismong niyo po, sir, saan po kayo nakalagay? Kami, yung office namin dito, yung office namin dito is under Subic Sales Office. So we're covering from Infanta and then Bataan. Medyo malawak. No? Pinaka-last pala na kasi hindi pa namin natatag. Ano po para sa inyo yung CSR? Corporate Social Responsibility. Yan, no. Corporate social responsibility for us, no. Kanina, I think paulit-ulit ko rin siyang binanggit, no. Responsibility ng kumpanya para sa kumpanya, no, para sa tao at saka para sa community, no. The company's visions and goals should revolve around that, no. Hindi lang pwedeng yung kumpanya lang yung makikinabang, dapat meron din para sa tao, meron din para sa external namin, internal and external stakeholders namin. So as long as we give back to the community, to our people, and to the company itself, I think yun yung sagot sa question na ngayon, no. Pero bago tayo magtapos, syempre palakpakan naman natin. Yes! Grabe naman nila yung mga binigay niya sa atin ng mga knowledge about sa company nila, syempre. Saan pa kayo makakakalap ng ganito? Si Sir, palakpakin ko ulit natin. Kaya nakatapos sa palakpak. So, ulit sir, maraming salamat sa pagbabahagi. Malaki po yung naitulong ng mga sinabi niyo sa amin para po malaman kung ano po ba yung ginagawa ni PMFTC. At sa mga nakikinig, Sana may natutunan kayo. At ito ang Catalyst Podcast! ulit pa isa. Ito ang Catalyst Podcast!